may papakita ko sa inyo mga pictures na gusto ko, tignan mo. No? Tignan nyo kung ano yung nararamdaman nyo sa picture na to. Okay? Yan. Ba? Awesome. No? Ganda, majestic. Talagang powerful ang Lord. Ano pa? There is peace. No? Ganda. Diba? Mukhang alam ni Sister Janet kung saan lugar yan, no? No, sa atin, nakikita lang natin sa picture. No? Sa ngayon. Pero, darating ang panahon, papakita sa atin ng Panginoon yan. Amen? Amen? Yung kanyang kagandahan, yung kanyang mga ginawa, no? Yung kanyang mga nilikha. No? Ano pa? Yan. Ba? Ano pang nakikita nyo? Yan. No, may tao nakaupo. No? Tama, di ba? Yung lake, di ba? Tapos yung mga mountains. Tapos yung mga trees, di ba? Pine trees, no? Talagang napakaganda nilagay yan ni Lord. No? By His hands, no? Talagang pinakita niya yung kagandahan ng creations niya sa ating lahat. No? Dito ulit, meron tayong naramdaman, no? Meron tayong kapayapaan, no? May peace tayong nakikita. Kagandahan, kalinisan, no? Parang pag dumarating tayo sa buhay natin, no? Ng mga punong-puno ng problema, pagsubok, no? Parang gusto na natin pumunta dito. Para kalimutan ang lahat. No? Para kalimutan ang mga problema. No? Ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Di ba? Pag tinignan mo siya, nakaka-relax. Grabe. No? Minsan nga, umuwi ako. Hindi pala ako umuwi. Sorry. Saan ba ako pumunta? No? Punta ako sa coffee shop. No? Oo, kasi gusto ko ma-relax. Kasi habang gagawa ako ng message ng Lord para sa inyo. So pumunta ako ng coffee shop. And then, gabi na eh. No? Dahil sa kagustuhan kong tanggalin, no, yung ibang load na nasa isip ko, no, na dumadagan sa akin na dala-dala ko, me time muna sa Lord. No? Yun ang ginawa ko. Kaya lang, sa sobrang peace, no? Mga alas 9 o alas 10 na yun ng gabi. Pinaalala sa akin ng Lord, uy, teka, tatay ka, di ba? Uy, tatay pala ako. Sabi ko, may anak pala ako naghihintay sa bahay namin. So, ganun tayo nire-remind ng Panginoon. Teka ha, nak, may responsibilidad ka, nakalimutan mo. Which is yung pagiging tatay. Kasi yung wife ko, aalis na siya naman ang papasok. Kasi panggabi po siya. So, si Jacob, yung anak ko, naiwan mag-isa sa bahay. Dumating ako, mag-alas 12 na ng gabi. Madaling araw. So, ganun. Even doon sa mga dumadaan tayo, nandun na tayo sa point na kung saan tayo nagre-rest, andun pa rin ang presence ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo. No? Sinasamahan niya tayo para makita natin kung ano yung tama. No? Kung ano yung kakulangan. No? Kung ano yung hindi mo pa nagagawa. So yun ang pinaparamdam at pinapakita sa atin ng Diyos. Every day ng buhay natin na tayo ay pumupunta sa Kanyang presensya. Amen? Ano pa? Ito pa, ang ganda pa nito, oh. Diba? Ang linis, no? Sa Pilipinas, may ganyan din, siyempre. No? Ang linis, grabe, nakaka-overwhelm yung kagandahan. No? Napakabuti ng Diyos. No? At binibigyan niya tayo ng ganyang tanawin, kapaligiran, or kalikasan, di ba? Ano pa? Gusto ko lang i-ano sa inyo is, gusto kong maroon kayo ng peace o ma-relax kayo sa presensya ng Diyos. Siyempre, amen? So, kabalik naman ng pictures na papakita ko sa inyo. No? Ano kaya to? Yung ating kaisipan.
No? Ito daw yung human mind. Diba? So marami tayong nakikita, marami tayong iniisip, mga kapatid. Diba? Kitang-kita nyo kung ano yung bumubuo sa isipan natin. No? Andiyan yung half of it, andiyan yung trabaho natin araw-araw. No? Mga responsibility natin araw-araw. Nakikita natin sa pictures. And dito, sa kabila, ito yung mga ginagawa natin personally. Every day sa buhay natin. So, pinagkakasya natin lahat para magampanan natin lahat ng kailangan natin gawin. Amen? So, ganyan kagulo pala ang utak ng tao. Ganyan pala ka-disturb. No? Ganyan pala siya kasalimuot. No, kung yung susuriin, kung yung iisipin, di ba? Diba? Andiyan na lahat. Lahat ng kagustuhan mong gawin. No? Sa service mo sa church, no? Sa ministry mo, sa trabaho mo, diba? Sa mga gusto mong gawin. Kasama na ang iyong mga pamilya. Diba? Kaya lang, pag pinasukan siya ng problema, paano na? Sumiksik pa dyan yung problema. Yung worries, no, yung anxiety. No, yung doubt. Paano na? May paglalagyan pa kaya? No, umaapaw. No? Yung mga information sa utak natin. Ba't hindi na natin minsan kayang i-handle ang lahat? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya lahat, kapatid. Huwag mo suluhin yan, kapatid. No? Ito pa. Dumadaan sa point ng isang tao, di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para mamili. Di ba? So pag dumating ang mga pagsubok, ang mga trial sa ating buhay, paano natin ito na pagtatagumpayan? No? Nakikita niyo ba yung pictures? Yung picture? Yan, tayo yan. Tapos maraming mga arrows, maraming ways, maraming daan. No? Ang gusto ko lang i-point out sa iyo ngayon, kapatid, ngayong umaga, pag dumating ang mga pagsubok, ang trials, ang kahirapan dito sa mundo, o ang kahirapan sa buhay mo, kanino mo ipinagkakatiwala ang iyong buhay? No? Sabi doon, where we put our trust. No? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, saan mo ba binibigay ang tiwala mo? Diba? So, dahil, no, ang Panginoon binigyan tayo ng knowledge at wisdom. Ano ba yung pinagkaiba ng knowledge at wisdom? Diba? Ang knowledge is the information. Diba? Saan mo nakikita yung information? Sa mga libro, sa social media, diba? Sa pag-aaral, sa equipping. So, knowledge is an information. Pero nananatili siyang information hanggat hindi mo ginagawa o ina-apply sa buhay mo. Ano naman ang ibig sabihin ng wisdom? Wisdom, yun yung binigay sa'yo ng Lord. Di ba? Wisdom, yung time na ginagawa mo na to. You applying it in your life. No? Application na ang wisdom. So, knowledge is information, wisdom, when you apply it. Amen? Sabi. So, dahil mahal tayo ng Diyos, pinapaalala niya sa atin, kapatid. Sabi, sa Jeremiah, basahin natin. Lahat, sabay-sabay. Wisdom from the Lord. This is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength
and turned their hearts away from the Lord. No? Sabi ni Lord, sumpain daw. No? Sumpain. Susumpain ko ang sino mang tumalikod sa akin, sabi niya. At magtitiwala sa kapwa. Sa kapwa-tao. Grabe. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. So natakot tayo. Natakot ba kayo? So, di ba, na-aware, bigla tayong na-aware. No, hindi pala pwede. Hindi pala tayo pwede magtiwala sa human. Sa tao. Sa flesh. Sa strength ng tao. Hindi pwede pala kasi yun ay hindi pangmatagalan. No? Yun ay may hangganan. Kasi tayo, bilang tao, no, tayo may hangganan. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos ay walang hanggan. He is eternal. Kapatid. So, ang tao, naglilipas yan. No, ang mga meron tayo sa buhay natin, mauubos at mawawala yan. Pero ang Diyos, no, siya ang may-ari ng lahat, ng langit at lupa. Sa lahat ng nakikita mo. Pati ang katabi mo, pag-aari yan ng Diyos. No? Lahat yan ay may hangganan. Pero ang Diyos, no? He's eternal. Walang kapantay, walang kupas, walang hanggan. Amen? Amen. So this day, this morning, talagang para sa inyo lahat to. Sabihin mo sa kapatid mo, at ang ating title ng ating word for today, ito po, Trust in the Lord. Diba? Sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, trust in me, trust in the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, trust in the Lord. Trust in the Lord. No? The good news, sabi doon, ang mabuting balita, ang pagtitiwala, kapatid, sa Diyos ay ang susi. No? Ang susi upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay. At may isang tabi, no? Ang iyong mga alalahanin, no? Pagkabalisa at pag-aalinlangan. At ibigay ang lahat ng ito sa Panginoon. Amen? Amen. So sabi sa Proverbs, ito po ang ating word sa umagang ito. Proverbs chapter 3, 5 to 6. Sabi doon, basahin natin lahat, tayo po tayo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Lord God, we just want to thank you for your word today. Thank you that you are clear on what you have been given us. We thank you, God, for your word that changes us and illuminates us. And your word is indeed alive and active and living. Lord God, we ask the Holy Spirit to lead us and guide us and prepare us as we come in your word and in your presence, Lord God. We ask you, Lord, to touch our hearts and open our minds and our hearts today, and let your word come to us and be rooted in our hearts. And let it transform our lives so that we can apply it in every day in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. So sabi, trusting God means having a genuine confidence, no, in His power, perspective, no, while we obey and doing His will and for loving us. No? Confidence, ibig sabihin ng confidence is the assurance o yung kumpiyansa natin o tiwala natin sa Diyos, no? Yung pagtitiwala natin sa Diyos na mangyayari at magaganap
ang mga ito. Amen? Okay. Sabi doon, basahin natin sa Tagalog. Ito, sabi doon, sa mga Kawikaan, Kabanata 3, talata 5 hanggang 6. Sabi doon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Diba? Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan na pagkakaroon ng tunay, no? Na confidence, na assurance, o pagtitiwala sa Kanya. No? Sabi doon, kapangyarihan. No? Sa Kanyang kapangyarihan, pananaw, mga pangako, no? Yung pagsunod at paggawa ng Kanyang kalooban at sa pagmamahal niya sa atin. Amen? Amen. Sabihin mo ulit, trust in the Lord. Diba? Grabe. Powerful word, no? Sabi doon, sabihin mo kapatid ulit, sa katabi mo, trust in the Lord. Gusto ko may ano sa isip niya yan eh. No? So, ang katanungan ko ito, how to trust God? No? Have you ever wondered how to trust God? Mga kapatid? No? Naisip mo na ba, no, kapatid, ang magtiwala sa Diyos? Naisip mo na ba, kapatid, ang magtiwala sa Diyos? Amen? Diba? Church, diba? Sabi nga, we spent a lot of time attending our church service. Diba? Hearing and writing messages about trusting God. No? Hearing the preaching and teaching about it. No? Singing worship songs declaring our trust in the Lord. Oh, mga kapatid. Sharing about and trusting God in our life groups, no? 'Di ba? Pag meron tayong life group, may fellowship tayo, no? 'Di ba? We encourage each other, no? We share that we need to trust God more and more sa buhay natin, 'di ba? However, sabi doon, when hard times have come, no? Pag may dumating na pagsubok, na trials and problems sa buhay mo. No? Pag dumating ang mga yan, anong gagawin mo, kapatid? Just simply trust in the Lord. We need to trust the Lord in our lives. To walk in our lives. No? To trust His process, His program sa buhay natin. At dahil dito, kapatid, I've found 5 keys, no? 5 susi that we can learn from today's message. Amen? Kapatid, kaya kapag may dumating na anumang pagsubok sa ating buhay, meron tayong 5 dahilan, no? 5 susi para ipaalala sa atin, mapaalalahanan tayo na magtiwala lamang tayo sa Diyos. At magpatuloy, kapatid, magtiwala sa Kanya. 5 keys to trusting God. Ba? 5 susi, mga kapatid. No? Tayo, minsan isang susi lang eh. yung tiwala sa sarili, yun ang mas nagagamit natin, di ba? Sa buhay natin. Okay? 5 susi sa pagtitiwala sa Diyos. Ang unang susi, trusting God is confidence in His power. Di ba? Confidence in His power. Di ba sabi kanina, ang Diyos ay makapangyarihan. He's so powerful. He's in control. Di ba? He never change. Amen?
Sabi sa Proverbs, di ba? Ulitin natin, chapter 3, verse 5 to 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. No? Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. So magtiwala ka, kapatid, sa Panginoon ng buong puso. No? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. No? Nalalaman natin yon. Dapat lang magtiwala tayo ng buong puso. Naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pero tayo, pag dumating ang pagsubok, ang problema, mas inuuna natin yung sarili nating power. No? Kaya nauubos. Kaya powerless ka na. No? Pero ang Diyos, alam natin, wholeheartedly, na ang Diyos ay powerful. Walang imposible sa Panginoon. Amen? So dapat tayong magtiwala sa Diyos araw-araw sa buhay natin. No? Siya ang pagkatiwalaan natin. Di ba? Kasi yun ang utos niya, di ba? Huwag kayong magtiwala sa tao, bibiguin kayo niyan. Huwag kayong magtiwala sa tao, walang mangyayari, mapapahamak kayo lalo. Huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayahan. No? Sa nilalaman ng iyong puso. Kundi magtiwala ka ng buong buo sa Diyos. Amen? Because He is powerful. No? Sabi diyan, di ba? To trust in the Lord with all our hearts means a genuine confidence that He is powerful. Sabi nga, yung mga character ng Diyos, di ba? He is omnipotent. No? He is all-powerful. He is omniscient. Sabi doon, di ba? He is all-knowing. Ano pa? He's omnipresent. He is all-present. No? Ang pag-ibig ng Panginoon, laging nandiyan sa atin. Because He is love. God is love, di ba? So, kanino mo ipagkakatiwala ang tiwala mo? Siyempre, sa Diyos. Amen? Sabi pa, sa Tagalog, no? Kay Yahweh magtiwala, buong puso at lubusan. No? Buong puso at lubusan. So, ibig sabihin, pag sinabing ganyan, di ba? Kailangan hindi maaalis yung isipan mo, no? Sa pagtitiwala sa Diyos. At lubusan kang magtiwala sa Kanya. Amen? We are confident that He can, itong mga ginagawa ng Panginoon sa atin. He answers our prayers. Ano pa? Work miracles, di ba? Yung impossible, ginagawa niyang possible. No? Nagugulat ka na lang, uy, nangyari, naganap. No? Nakita mo yung milagro ng Diyos. Kasi nga, He is powerful. Kapatid, He heal us. No? Ang Diyos, pinagaling ka. Pinagagaling tayo. Ano pa? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, He bless us. No? He provides for us sa mga needs natin. Ano pa? He speak to us. Kasi powerful siya eh. Kaya niya yung gawin sa'yo. Kaya niyang makipag-usap sa'yo. Diba? Ano pa? He directs our steps. No? Pag nasa maling lugar tayo, o maling pwesto, no? ng buhay natin, no? Dinadirect niya tayo sa tamang steps, sa tamang way. No? Ganyan ka-powerful ang Panginoon. At ito po yung pinaka-importanting na nakamit natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos. He saves us. He saves us in many ways. No, sa lahat ng pagkakalugmok natin sa problema, no, sa lahat ng pinagdadaanan natin, and even sa kamatayan. No? Sa eternal death. Tayo ay naligtas. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Dapat confident tayo, mga kapatid, no, sa pagtiwala natin sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maging confident ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Palapakan naman natin ang Lord. No? Ito pa. May papakita pa ako ulit mga pictures, di ba? So sabi, dito, habang nagbabasa ako ng Bible din, so marami akong nakita, no, na characters, no, na ginamit ang Panginoon na nagtiwala sa Kanya. Di ba? Meron dyan? Ito yung mga tao o yung mga anak ng Diyos na nagtiwala sa Kanya in times of difficult times o hardship. No? Sino-sino sila? Alam nyo rin. Andiyan yung si Abraham. Di ba? Paano siya nagtiwala sa Panginoon? Si Joseph, the dreamer. Di ba? Si Moses, andyan. Si Joshua. Sino pa? Si Paul and si Silas. No, si Peter and John. Ito yung mas nakita ko, yung power ng Panginoon sa buhay niya talaga. Sabi nga, ito. Sino siya? Hindi niyo pa kilala? Sino to? Yan. Kapitbahay namin. Ito. So, sa lahat ng Bible character, Bible stories, ito, this is the most difficult stories to ever imagine. Yung nagtiwala siya in his hardship tsaka in his difficult times. Kilala niyo to, di ba? Si Job. The story of Job. Di ba? So si Job po, konting background lang. Si Job po, isa siyang mayaman. Wealthy siya eh. Marami siyang pag-aari. No? Talagang na-bless siya ng Panginoon. Binless siya ng Panginoon. In all areas sa buhay niya. No, meron siyang magandang asawa, maraming malusog at magagandang anak. Diba? At meron siyang siyempre, kayamanan. So kilala siya talagang wealthy, si Job. Hanggat dumating sa buhay niya, no? At si Job nga pala, ang karakter talaga nito, talagang malapit siya sa Panginoon. No? Talagang inuuna niya ang Panginoon. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Kaya gayahin natin si Job. No? Kahit anong mangyari, hindi nawala yung pagtitiwala niya at pananampalataya niya sa Diyos. Dumating yung time na ni-request ng demonyo sa Lord, sa Diyos, na iti-testing niya ang buhay ni Job. Iti-test niya si Job. Sabi niya sa Diyos, gusto ko siyang i-test. No? Kung hanggang saan siya. Kung may hangganan talaga siya. No? Sa pagtitiwala sa iyo. No? Sabi ng Diyos, naku, mapapaya ka lang. Ganun ka-confident ang Panginoon sa buhay. Sige. So nangyari nga. Ito na si Job. No? Talagang sobrang dami nang nangyari sa buhay niya. No? Patong-patong. Pati yung pigsa sa kanyang katawan, patong-patong din. No? Buong katawan niya ay may pigsa. So si Job nawala ng kayamanan. Nawala ng kanyang mga anak. No? Nawalan ng mga kaibigan. Nawalan ng asawa. Diba? So si Job, sa sobrang sakit ng kanyang ng katawan niya, ng mga pigsa niya, kumuha siya ng palayok, alam niyo, ginawa, yun ang kinaskas niya. No? Doon sa mga pigsa sa kanyang mga katawan. No? You can imagine that na, grabe, bakit ganun? No? Para lang matanggal yung pigsa. Kung ano yung nasa pigsa. Alam niyo na yon? Hindi ko na sasabihin. Di ba? Yun ang ginagamit niya, kapatid. No, ganun kasakit, excruciating pain, sabi nga eh. Talagang sobrang sakit.
No? Pero ang ginawa niya, para malunasan, kahit pa paano matanggal yung sakit, yung palayok, hindi niya alam, masusugatan din yun. Matalas yun eh. Diba? Tayo, pag nasugatan tayo, alcohol, ayaw natin. Bakit mahapdi? Pag nilagay, hipan mo. Diba? Hindi, si Job, grabe yung, yung katatagan ng loob. No? Ano pa? No? Talagang nakita ng Diyos yung puso niya. No, nakita rin ng demonyo o ng devil yung puso ni Job. Matatalo ako talaga dito. Si Job ay totoong nagtiwala sa Panginoon. Amen? Yung pananampalataya niya ay hindi nawala sa Panginoon. Kahit dumanas siya ng anumang klaseng pagsubok sa buhay. Grabe, yung pagsubok na to, hindi basta-basta eh. No? Nawalan ka na ng lahat. Ang meron na lang ako, Diyos. At ang aking pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya ba natin gawin yon? Siyempre. Amen? Ano pa? Ito, dumating sa point na yung mga kaibigan niya, no? Sinasamahan siya, pero ang nasa isip nila, kaya ka nagkaganyan kasi makasalanan ka eh. Siguro may ginawa ka. Ganun. Hinuhusgahan na agad si Job. Ito pa ang masakit, yung asawa niya. No? Sabi ng asawa niya, kine-curse niya na ang Diyos. Sabi niya, i-curse mo ang Diyos. At mamatay ka na. Para mamatay ka na. Ganon. No, yun, ganon kagrabe yung nangyari kay Job. Yung mga pinagdaanan niya. Ganon kasakit. Even yung asawa niya, iniiwan na siya. Pero, ito, ang magandang hindi nawala yung pag-ibig ni Job sa Diyos at pagtitiwala niya sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. So, tinapos na ng Diyos yung kanyang paghihirap. No? Pinagaling niya na si Job. Ibinalik lahat ng Panginoon Diyos, lahat ng nawala sa kanya. Doble-doble pa. No? Diyan, nakita niya yung kabutihan at ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. No? Sabi niya doon, Job thought he slay me. Sabi niya, yet will I hope in him. I will surely defend my ways to his face. So, hindi nawalan ng puso, ng pagtitiwala si Job sa Panginoon. Talagang pinakita ni Job, no, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Na kahit anong mangyari, no, kahit anong pagsubok pa yan, Panginoon, kahit anong testing pa yan, Panginoon, sa iyo ako magtitiwala. Ang pananampalataya ko sa iyo. Amen? Ito pa, sabi doon sa Isaiah, ito. Basahin natin, sabay-sabay. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run, not grow weary, but they will walk, not be pain. So, di ba? Sabi nga, ganyan ka-powerful ang Panginoon. Amen? Palapakan naman natin ang Panginoon. Ganun siya sa kabuti sa buhay natin. No? Ganun siya ka-faithful sa buhay natin. Amen? Sabi nga doon, even the strongest people get tired. But no matter how weak you are, anyone who wants or trusts in the Lord will find that, and He gives the strength that they do not have. Instead of quitting or crashing, God gives strength that enables them to continue doing His will. Amen? Trusting God is believing that He too is powerful. No? Enough to trust with our lives. So, pagkasama mo ang Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos,
ang Diyos sapat na, kapatid, sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos sapat na. No? Amen. Number 2, trusting God is accepting His perspective. No? Tayo minsan, di ba, mas mahalaga yung nakikita natin. Di ba? Mas maganda yung opinion natin. No? Mas maganda kung ano yung gusto natin at kung ano yung masusunod na gusto natin. Di ba? Yun ang ating laging ginagawa, mga kapatid. Nare-realize nyo ba yon sa bawat buhay natin? No? Mas gusto natin yung pananaw natin ang nasusunod. Yung sarili natin ang nasusunod. No? Pero, sabi ng Panginoon, trusting God is accepting His perspective. No? Sa pagtitiwala sa Diyos, syempre, tinatanggap mo kung ano yung pananaw niya. No? Kung ano yung intentions niya sa'yo. Kung ano yung plano niya sa buhay mo, kapatid. No? Ang pagtitiwala sa Diyos ay pagtanggap sa kanyang kaparaanan, sa kanyang pananaw. Amen? Sabi doon, sa Proverbs, di ba? Basahin natin ulit. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, kapatid, huwag kang manahan sa sarili mong kakayahan. Sa sarili mong strength. No? Dahil hindi mo kakayanin, kapatid. Lalo na pag dumating ang mga pagsubok sa buhay natin. No? Hindi mo kakayanin yan ng sarili mong lakas, sarili mong kapamaraanan. Amen? Sa Tagalog, sabi doon, kaya kayawi ka magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. No, bibiguin ka niyan, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, bibiguin ka niyan, kapatid. Yan. Sabi pa, in Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, sabi doon, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. No? Amen? Grabe, no? Ganun. Ganun kataas. Hindi tayo equal sa Diyos. Yun ang iisipin mo sa kapatid, sa buhay natin ngayon. No? Yung thoughts daw. No? For my thoughts are not your thoughts. No? Nababasa ba natin ang isip ng Diyos? Hindi. Pero siya, kaya niya tayong basahin. Kilala niya tayo. No? From head to toe. Diba? Kilala niya tayo. Yung strands ng hair natin, bilang niya, kapatid. Kilala niya tayo sa puso natin. Neither are your ways and my ways. No? Yung way ng Lord, hindi mo kaya yun, yung way niya. No? Dahil di sa kapangyarihan ng Panginoon, no, hindi ka malalagay doon sa kagustuhan ng Diyos para sa buhay mo, kung nasaan ka ngayon. Kundi sa pangyarihan ng Diyos at sa kanyang kagustuhan o sa mga plano niya sa buhay mo. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And then, my thoughts than your thoughts. Ganon. Ganon ka-powerful ang isip ng Panginoon. Ganon ka-powerful ang Panginoon. No? Dais ng Diyos na sabihin sa atin ang lahat-lahat. Pero hindi natin kaya. No? I-absorb lahat na yon. Pero kailangan natin kasi magtiwala sa Panginoon. Diba? Magtiwala sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon para malaman natin kung ano yung tunay na plano at will ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, ito pa, example, di ba? Nakikita natin, tayo mga magulang, di ba? Yung anak natin, di ba? Inaakay natin, di ba? Lalo na pag sinasamahan natin inaakay natin. Kasi alam na natin, pag hindi natin siya inalalayan, pwede siyang mapahamak. Di ba? Pag tutuloy tayo, pag tutuloy kayo sa mga gutter, di ba? Sample lang to Or even dun sa may kasama mo siya. Basta,
hawak-hawak mo yung kamay niya, naglalakad tayo. Naglalakad kayo. Di ba? Ginagabayan tayo ng Panginoon. Ginagabayan mo yung anak mo. No? Nakikita mo yung bigger picture. Na pag hindi ko to sinamahan, maglakad, pwede itong madapa, pwede itong matalisod, pwede siyang mahulog. So yun ang thoughts, o yun ang pag-iisip ng Diyos. Nakikita niya yung bigger picture. Kung mapapahamak ka ba o hindi. So ganun din ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, nakikita niya ang lahat. Diba? Amen? Amen. We can accept His perspective because He sees what's on the other side. Oh, the other side of every fear, doubt, and an obstacle in our way. But it's hard to trust God when we doubt His perspective. No? Mahirap magtiwala sa Diyos pag tayo nag-aalinlangan sa tiwalang ibibigay natin sa Diyos. Amen. Hindi mo makikita yung buong picture, pero ang Diyos kitang-kita niya. No? Ang tanong, kapatid, magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Amen? Oh, amen. Next. Next key. Trusting God is believing in His promises. No? Amen. Nagtitiwala tayo sa Panginoon kasi alam natin maraming pangako ang Panginoon eh. No? Marami siyang ibinibigay na pangako sa ating lahat. No? Pero itong mga pangako na to, kailangan nating pagkatiwalaan. No? Sabi doon, ang pagtitiwala sa Diyos ay paniniwala sa kanyang mga pangako. No? Pagtitiwala sa Diyos na mangyayari ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin. No, naka-receive ka ng promise, di ba? Kunyari ikaw, naka-receive ka ng promise. O dahil mabait ka, ililibre kita. No, di ba? So tinanggap mo yung promise. Hindi mo pinagkatiwalaan. Pag paano mo ililibre, wala ka namang pera. Di ba? So, doon pa lang, hindi ka na nagtitiwala sa kanya. Hindi ka na nagtitiwala sa kapatid mo, sa nagsabi sa iyo ng bagay na yon. No? Yung kawalan ng tiwala, di ba? Sa Diyos ay ipapahamak tayo. Amen? No, believing, kailangan maniwala tayo sa kanyang mga pangako. Sabi doon, Proverbs, sabi doon, lean not on your understanding nga eh. Di ba? In all your ways, acknowledge Him. Submit to Him. Kaya kailangan natin paniwalaan ang mga pangakong ito. Kasi yung mga pangakong ito ay may buhay sa atin. Amen? Sabi doon, huwag kang manangan nga sa sariling karunungan eh. No, dapat kang magtiwala sa Diyos. No, pagkatiwalaan mo yung mga sinasabi ng Diyos, importante yun. Ito yung mga sabi doon, sa Jeremiah, sabi doon, chapter 29, verse 11. Basahin natin lahat, sabay-sabay. No, the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kapatid, panghawakan natin yan. Yan ang magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Hindi nandiyan ang Panginoon para tayo ay saktan. No? Para tayo ay hindi magtagumpay sa buhay natin. No? Kasama natin ang Diyos kasi nga, may plano siya eh. Ito yung plano niya. I-receive mo na lang, pagkakatiwalaan mo lang, tatanggapin mo na lang. At syempre, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi doon, God's promises to give us strength. Sa Ephesians, sabi doon, for the reasons I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. No? Binigay na ng Panginoon. No? Yung kalakasan na yan sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin. No? Amen?
Sabi nga, yung Holy Spirit, sumasa atin yan, nasa atin yan. Kasama natin yan. Amen? Ano pa? God promised to be with us. Sabi niya, sa Joshua chapter 1, verse 5 to 9, sabi doon, no one will able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. No? Sinabi niya yan sa ating lahat. No? Sinabi niya yan kay Joshua. No, yung time na sila ay may pinagdadaanan. No? Pero ang promise ng Panginoon, He will be with us. Ano pa? God promised to protect us. Sa Psalms chapter 91 verse 2, I will say to the law of the Lord, He is my refuge and fortress, my God whom I trust. No? The God or my God in whom I trust. Ano pa? God promises to provide for us. Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus. No, palagitiwala tayo sa Panginoong Diyos, kay Yesu Kristo, na siyang may-ari ng lahat. No, siya ang source ng lahat. Lord, pakita niya sa iyo yung kayamanan. No, na hindi dito lang sa mundo nakikita, kundi sa langit. No, through the according to riches His glory in Christ Jesus. Dapat palagi tayo nagtitiwala sa Panginoon Diyos. No? Para makamit natin, para ma-receive natin itong mga pagpapala na ito. Amen? Ito pa. Ito, yung pinaka magandang biyaya na binigay sa atin, grasya ng Diyos. Sabi doon, God promises to give us eternal life. No? Sabi doon, sabay-sabay natin basahin. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen? So through Jesus, no, when we trust, when we believe to Jesus, yan, we have eternal life. Yan yung mga promises. No, yan yung mga pangako ng Diyos na matutupad, kapatid, paglubusan kang nagtiwala sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon. Amen? So walang imposible sa Panginoon pag tayo ay nasa Kanya at tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Number 4, pang-apat na susi, trusting God is obeying and doing His will. Obeying and doing His will. So napakahalaga sa ating pagtitiwala ay nag-uobey tayo sa Panginoon. At ginagawa natin yung Kanyang kalooban. Amen? Sabi sa Proverbs, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. No? Submit to Him. Surrender it to God. Kung ano man yan, mga kapatid. And He will make your path or straight or direct your ways. Amen? Sa Tagalog, sabi doon, no? Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. No, grabe, no? Sabi doon, sa lahat ng iyong gawain. No? Kahit ano pa yan, kapatid, na ginagawa mo, dapat alalahanin natin ang Panginoon. No? Kahit tayo ay nasa sagana, alalahanin natin ang Panginoon. Pag tayo ay nasa kahirapan, alalahanin natin ang Panginoon. No? Kung anong ginagawa natin araw-araw, alalahanin natin ang Panginoon. Diba sabi nga, we do it for the glory of God. For His glory, kapatid. Dapat nating alalahanin ang Panginoon. No? Sa anumang pagsubok ng buhay natin. In good times, in bad times. Diba? Kailangan kasama siya sa buhay natin. Sa mga decisions natin, no? Sa mga choices natin, sa buhay, alalahanin natin ang Panginoon. No, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, alalahanin mo, kapatid, ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, alalahanin mo ang Panginoon, kapatid. No? Sabi nga,
To trust God means believing His intentions. No? For us. No? Lahat ng intensyon ng Panginoon ay mabuti para sa atin. It means fully embracing His promises. No? Kahit na mahirap ang mga hirap ang dumating sa buhay natin, no? Kaganapan o mga sitwasyon sa buhay natin, maaari tayong magtiwala na gusto ng Diyos ang makakabuti sa atin. No? Yung kanyang pananaw, sorry, ang hangarin sa atin ng Diyos. No? Hindi kailanman tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? No? Andiyan ang Diyos para mahalin tayo, para iligtas tayo, at akayin tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kailangan natin manatili sa Panginoon. Yung ating pagtitiwala, kailangan manatili din sa ating pananampalataya. Sabi niya sa John 15, verse 4 to 5. Basahin natin sabay-sabay. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? Kailangan natin manatili sa Panginoon. No? Para manatili ang Panginoon din sa atin. No, wala tayong magagawa pag malayo tayo sa Panginoon. Diba, sabihin lang natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero ang ating sarili, ang ating kalooban, ang ating buhay ay malayo sa kagustuhan ng Panginoon o sa will ng Panginoon. O wala talaga tayong totoong relasyon sa Panginoon. No? Hindi kayo pagpapalain. Amen? So, kailangan, pag nagtiwala tayo, di ba, sa Panginoon, kailangan with all our hearts. Sabi nga, with all our strength, with all our minds, di ba? Mind, no? Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. No? Kailangan tayong manatili sa Panginoon. Pag nagtitiwala ka sa Panginoon, ibig sabihin na nanatili ka sa Panginoon, sa presensya niya. No? Nananatili tayo sa relationship natin sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante kasi, di ba, siya nga yung source eh. No, tayo yung mga branches nga, sabi nga, di ba? So, lahat tayo mamumunga pag tayo ay nakadikit o nananatili sa source, which is Jesus Christ, sa Kanya. No? Tsaka tayo mamumunga. No? Makikita natin ang bunga yon, yung mga fruits of the Spirit, di ba? Yun ang makikita sa atin. No? Makikita sa atin na tayo ay totoong naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. At panglima, ito, bago tayo matapos. Trusting God is believing that He loves us. Sabi mo sa katabi mo, God loves you, kapatid. No? Trusting God is believing that He loves you. No? Sabi dito sa Jeremiah, the Lord appeared, sabi doon, to me, Israel, from ages past, saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with love, kindness, I have drawn you and continued my faithfulness to you. No, sobrang mahal tayo ng Panginoon. No, si Jesus Christ, hindi niya na inuri kung ikaw ba ay Jews, ikaw ba ay Gentiles, no? Dahil meron tayong unified, no? Na relationship sa Panginoon, minahal tayo ng Panginoon. No? Kaya, I have loved you with an everlasting love, sabi niya. No, yung pagmamahal na yun, walang katapusan. Grabe, sabi pa doon, therefore with loving kindness, I have drawn you and continued my faithfulness to you. No, grabe. Ganun na lang yung pagmamahal sa atin at pag-iingat sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, kailangan natin magtiwala sa Panginoon.
No? Kailangan ng pagtitiwala natin, may kasamang pananampalataya sa Panginoon na lahat ng bagay ay makayang gawin natin sa tulong ng Panginoon. Amen? Amen. Ano pa? Ito pa, pangako ng Panginoon. Talagang mahal na mahal niya tayo. Basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. I am your God. Sabi niya, pakilala siya ulit sa atin. I am your God. And I will take care of you. No? Until you are old and your hair is gray. I made you and I will care for you. I will give you help and rescue you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Ganun tayo, iniingatan ng Panginoon. Kahit sa pagtanda natin, kasama natin ang Panginoon. Naano ako dun sa mga Bible verses. Talagang, it touched my heart. Talagang, nakita ko, pag tayo, tiwala sa Panginoon, walang imposible. Kahit anong problema, pagsubok, makikita mo yung kabutihan ng Panginoon, kapatid. Okay, sabi mo sa katabi mo, trust in the Lord. Trust in the Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi doon, to trust in the Lord means more than believing in who He is and what He says. Sabi doon. The word here for trust can also mean to have confidence in Jesus. The key to trusting God is to follow Jesus' example. How unfairly He was treated and how Jesus paid His way on the cross. But the Bible says, kapatid, Jesus entrusted Himself because He knew God would do what was right. Kapatid, trust in the Lord is a faith that let us boldly serve.